Masyadong nahamon ang pride ni Elaine. Tila sigurado ang tiyahin na imposibleng may madala siyang nobyo sa kanilang family reunion. Kaya bago pa napag-isipan, nangako siyang isasama ang nobyo paluwas. Ang problema niya ngayon, saan siya kukuha ng lalaking papayag na mag-post na boyfriend niya kuno? Her friend suggested she ask Prince Charming, ang estrangherong napadpad sa bahay niya na hindi man lang niya alam ang tunay na pangalan. He was perfect for the role. Too perfect actually. Dahil matapos ang araw na iyon at maaksidente sila, kailangan niyang extend ang drama. At kung pipilitin si Elaine, baka aminin din niyang hindi lamang iyon dahil sa pagkawala ng alaala ng binata. She was actually enjoying being this hot stranger's girlfriend. Prologue. Keep blue shirt slightly unbuttoned. Check. Grady as ever slacks. Check. Cologne? Check. Killer smile? Check. You're the man. Kampanting bati ni Gyros espiritu sa sariling refleksyon sa salamin. And with that, tumalikod siya at sumisipol na tuluyang umalis sa restroom. Hindi tiyak ni Gyros kung totoo talagang sa bawat henerasyon ng mayayamang pamilya ay may ipinapanganak na itinadhanang maging playboy. Ngunit sa pamilya espiritu ay siya na yata iyon. Wala sa kanyang posisyon bilang financial consultant sa investment firm ng kanyang ama ang interes niya. Nasa mga babae. Kasalanan ba niya kung ipinanganak siyang saksakan ng gwapo? Gaya ng matagal na niyang pagpapanggap na hindi niya mapapantayan ang talino at galing ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Matagal na ring tinanggap ni Gyros na isa siya sa mapapalad na nilalang sa mundo na biniyayaan ng Diyos ng kagandahang lalaki. At dahil nga edukado, mayaman at magandang lalaki, natural lamang na ganoon ding klase ng babae ang nakakarelasyon niya. Tulad ni Tessa at Belle, ang dalawang babae sa buhay niya. At idagdag pa roon si Nancy Suarez, ang kadate niya ngayong gabi. Nadatnan niya si Nancy na naghihintay sa kanya sa ipinareserba nilang mesa malapit sa garden side ng restaurant. Kung kailangan ng binatang 1 rate ang babae, bibigyan niya ito ng 8/10, minus 2 points, dahil masyadong maputla ang dalaga at may itimitong anino sa ilalim ng mga mata na animoy ilang gabi na ring hindi nakakatulog ng tama. Sorry to make you wait. Bati ni Gyros. Si Nancy naman ay tila noon lang siya napansin. O okay lang Gyros. Naupo siya. O dumating na pala ang in-order natin. Bigkas niya, looking with approval sa nakahandang pagkain sa mesa. Kinuha niya ang kanyang tinidor at muling initian ng babae. Bon appetit. Nakailang subo na siya ng fettuccine ay 4 formaggi, nang mahalatang hindi man lang ginagalaw ng babae ang pagkain nito. Tahimik lamang ito at bakas na bakas ang pagkabalisa sa muka. Is there something wrong? Hindi na iwasang tanong ni Gyros. This was definitely not a good way to start off the evening. Ayaw ba talaga ng dalaga ng pagkain doon? Ito mismo ang nagrekomenda na roon sila mag-dinner date. Alangan namang naaasiwa ito sa itsura niya. Sinigurado niya ang kanyang ayos kani-kanina lang sa salamin. Bahagyang umiling si Nancy. Kasi it's been 3 months mula nang huli tayong nagkita. Parang may sasabihin pa ang dalaga. Ngunit biglang nagbago ang isip. Wala lang. Tumawa ang binata. Tell me about it. Akala ko nga nakalimutan mo na ako. Gyros said with a pout, kunwaring nagtatampo, pero ngingiti-ngiti ulit. Iniangat niya ang baso na may lamang kaunting alak. Uminom siya mula roon. Nang inimbita mo akong mag-dinner dito, inisip ko na huwag na lang sumipot. Bumuntong hininga niyang patuloy. Tinitigan niyang maigi ang kaharap, still smiling, while swallowing the contents of his wine glass playfully. Pero hindi kita matiis. You look lovely tonight, Nancy. Absolutely stunning. Praktisado ang linyang iyon, pulido. Kung tinanggap niya ang minsang alok na mag-artista, ay marahil nakapanalo na siya ng kung ilang acting awards sa pagsambit lamang ng mga katagang iyon na nagpahulog sa loob ng kung ilan pang saplot sa katawan ng maraming babae. Ngunit ngayong gabi, parang hindi tinablan si Nancy noon. Pilit itong ngumingiti, pero hindi ito magtagumpay.
Sa halip ay umukod na lamang ang dalaga at matamang pinagmasdan ng sarili nito sa plato. Jairus eyed at her, mystified. "What's wrong?" Huminga ng malalim si Nancy. "Jai, Pasensyosong anang binata. Tumingin sa kanyang dalaga. Tila saglit na nag-atubili pa ito, ngunit sa wakas ay nagpa siyang magsalita. "Jay, buntis ako." Sa sobrang pagkabigla, hindi na malayang nabitawan ni Jairus ang wine glass na hawak-hawak niya. Lumikha iyon ng ingay. May sasabihin sana siya, nang mula sa likuran niya ay may lumutang na malamig na boses ng isang babae. "So where are your college buddies, Jay?" Tanong nito. Lumingon si Jairus. Hindi niya maiwasang mamilog ang may pagkatsinitong mga mata niya sa nakita. Napatayo siya. Bakit nga naman hindi? Gayong si Tessa ang nakita niyang naroon. Malamig ang titig nito sa kanya. Mukhang galit na galit. Napangangaman, nagawa pa rin ni Jairus na sambitin ang pangalan nito. "Tessa." Mula sa likuran ng nagngingit-ngit na dalaga, isa pang babae ang lumantad, si Belle, standing side by side. Tila malapit na magkamag-anak ang dalawa, kung sa halos magkaparehas na madidilim na ekspresyon sa mga mukha nito ang pagbabatayan. "Business meeting pala ha, honey?" Sarkastikong tanong ni Belle sa kanya. "At dediretso ka pa uwi by 10 p.m.? Belle. Chapter 1. Few days later. In fairness, puna ng best friend niya kuno na si Migs Linares. Nang dumaan ito sa opisina niya para personal na iabot ang mga papeles na kailangang pirmahan ni Jairus, bago pa man siya magka-indefinite leave sa Meridian Investments. "Bagay pala sa iyo ang black eyebrow. Mag-ingat ka lang kung may business trip ka sa China o sa mga zoo. Baka mapagkamalan kang panda at ikulong ka na dun." Nakuha man niya ang patutsada ng kababata. Hindi natawa si Jairus. "Migs, iaabot mo ba yung mga papeles na ipapapirma mo? O kailangan pang magkasakitan tayo?" "Hindi ka na mabiro." Inilapag ni Migs ang mga dokumento. Ngunit hindi lubos maitago ang amusement ng hablutin niya kaagad ang mga ito. "So, how bad was it?" Sandaling tumigil si Jairus sa paglagda. Itinaas ang kamay at gamit ang kanyang hintuturo, ay nag-anyong ginigilit ang sariling lieg. Sumipol si Migs. "Ganon kasama?" Sambit nito. "Well, kasalanan mo rin naman kung tutuusin. Bakit mo ba kasi naisipang pagsabayin sina Tessa at Belle? Magpinsan yun." "Malayong magpinsan." Diin ni Jairus. "At hindi ko sila pinagsabay. Nauna si Belle. Si Tessa naman nung nasa Paris ako last year para magbakasyon. Typical fling. Malay ko bang susundan niya ako rito sa Pilipinas?" Tumango sa hangin ng kaibigan. "Malas mo lang kung ganun. Si Nancy naman." "To tell you the truth, Miggy boy." Huminga siya ng malalim. Si Nancy ang pinoproblema ko ngayon." "Ha?" Kunot noong balik nito. "Bakit?" Ibinaba ni Jairus ang kanyang fountain pen. "Buntis siya." Pagtatapat niya na malamlam na tinunghaya ng naipong papel sa ibabaw ng desk. Natiginan si Migs. "At ikaw ang..." "I'm not sure." Migs stared at him. "Klaruhin mo nga. How can you be not sure? I mean, it's Nancy we're talking about. She's not exactly the type of person who sleeps around. Unlike me." Jairus filled in for him glumly. "It was after last year's Halloween party. The one we had at Nico's place, remember?" Nang tumangong muli si Migs ay nagpatuloy siya. "Lasing na lasing kami nun. But yeah, baka nga may nangyari sa amin." Hindi man niya maalala ang mga nangyari ng gabing yun. Kapwa sila nagising na tila kinukuyog ng mga elepante ang utak at walang saplot sa katawan. Sumipol muli si Migs. "Tough luck pare." Tinitigan siyang muli nito. "Alam na ba ng papa mo?" "Hindi pa." Agad niyang tugon. Pero malapit na niyang malaman. Sasabihin daw ng ama ni Nancy ang lahat sa kanya pagbalik niya mula sa States. Nanlaki ang mga mata ni Migs. "Nancy's dad knows everything. Siya ang unang nakatuklas sa kondisyon ni Nancy. He confronted her, made her confess. Hayun, pinipilit ng matandang airpods na yon na magpakasal kami to preserve her daughter's honor.
He already plans to discuss the wedding with my father, ASAP. And how soon is ASAP? Next Tuesday. Walang Jo. Bulalas ni Migs. Walang Jo talaga. Sang-ayon niya. Kaya nga nakipag-dinner date sa akin si Nancy ay para warningan ako kahit papano to make myself scarce before my dad comes home this very week. Pasalamat ka sa kanya kung ganun. Sambit ng kaibigan. So, anong balak mo ngayon? Ewan. Bago pa man mapraning ay binalikan na ni Jairus ang mga inaasikasong papeles. I need to think. Kaya nga mag-out of town muna ako. Basta makalayo sa Maynila. Saan naman? Kailangan mo pa bang alamin yun? Balik tanong niya with a shrug. The fewer who know, the better. Kailangan kong malaman. Patay mali siyang tugon ni Migs. Ikaw ang boss namin. Ano nilang sasabihin ko sa mga kliyente natin kung balak mo maglaho na parang bula sa airpods mo? Dagdag nito na tila kinuyob ng kilabot at the very prospect. Nakakatakot pa naman yun. Ah, yun ba? Napangiti si Jairus, sabay tango sa direksyon ng kanyang laptop. I've just confirmed na dadalo ko sa luncheon ng associates natin sa Taipei the day after tomorrow. Mr. Law owes me a favor. Madali ko siyang napapayag na iparating sa kung sino mang magtatanong na pumunta ako sa firm niya. And from there, kumuha ako ng flight patungong New York. That ought to buy me some time. Switch wedding? Okay ah. Sagot ni Migs na hindi napigilang mapasaludo sa sinambit ng kanyang kaibigan. Mukhang napagplanuhan mo ng maayos ang disappearing act mo. Ako pa? Mayabang na balik ni Jairus. Anyway, I'll contact you guys after a week or so, just to make sure that everything's running smoothly. And from there, huminga siya ng malalim. From there, bahagyang napailing siya. Tignan natin. His friend looked at him sympathetically. Good luck pare, you'll need it. Pasado tanghali na nang makarating si Jairus sa bayan ng Natividad, Batangas. Walang ibang bitbit kundi ang isang may kalumaang JanSport backpack na pinuno mostly ng mga damit at iba pang bare necessities. Cash lamang ang laman ng wallet niya. Walang ID, cellphones or credit cards. Hindi na rin siya nagkotse. Bukod sa magdadalawang taon na rin mula nang huli siyang mapadayo roon. Kung dadalhin pa niya ang kanyang puting Chevrolet, ay baka mahalata ng kanyang ama na hindi talaga siya nag-abroad, kundi naroroon lamang siya sa probinsya. Para saan pa ang pakikipagkuntsaba niya kay Mr. Lo, kung ganoon ang mangyayari? Hindi sa paranoid siya, ngunit si Emilio Suarez, ang tatay ni Nancy, ay maimpluwensyang tao sa loob at labas ng bansa. Kailangan maging maingat si Jairus sa mga gagawin niyang hakbang. Maingat na tao si Jairus. He seldom make mistakes. Pero kapag nangyayari yun, nagtatanda talaga siya. He will regroup, think things over. He believed that by doing so, more often than not, the solution would present itself eventually. Kaya nga heto siya ngayon. Panapos ng binata habang tinitingala ang nangungupas na kulay berdeng tarangkahan ng bahay ni Mang Ambo. Si Mang Ambo. Kung may surrogate father si Jairus na may tuturing, ang lalaki na yon, maaaring tiyuhin na rin kung paniniwalaan niya ang sabi-sabing ito ay anak sa labas ng kanyang lolo at isang labanderang nagangalang Isay. Sa tuwing napapagalitan siya ng ama noong bata pa siya at hindi pa bihasang ikubli ang kanyang mga kalokohan, si Mang Ambo ang kanyang sandigan na takbuhan sa lahat ng problema. Pinakikinggan siya nito kung kailangan. Hinahayaang manahimik kapag natutunog ang nais niyang mapag-isa. Pinagmasdan ng binata ang lupaing kinatatayuan ng bahay ng matanda. May kalumaan man ay maganda pa rin iyon. Kung panlabas na anyo ang titignan, ay tila wala iyong halos ipinagbago. The facade was exactly as he remembered it. Mula sa mga bintanang gawa sa kapis at turn-of-the-century Spanish colonial, nitong arkitektura, hanggang sa parol na gawa sa kabibi na nakasabit sa veranda nito. Kulang na lamang ay dumungaw sa bintana si Mang Ambo at salubungin siya, sabay ng tanong ng, "Ano na naman bang kalokohan ang kinasangkutan mong bata ka?" Sa garalgal nitong boses. Ngunit walang sino mang lumabas. Nagtao po si Jairus ng ilang beses, ngunit walang sumagot. Either wala roon si Mang Ambo o nasa likod bahay ito.
sa maliit na taniman ng mangga na pinagkakaabalahan ng matanda nung mga huling mapadayo. Of course, wala naman siyang ibinigay na abiso o pasali na parating siya. Wala rin naman itong cellphone. Better let myself nuzzle then. Pagpapasya ni Jairus. And with that, tuluyan niyang binuksan ang bahagyang nakaawang na gate papasok sa bakuran. At dahil tinangay ng hangin at nahulog sa deladrilyong lupa, hindi napansin ng binata ang "We accept bed spacers" nakaratula sa hindi kalayuan. Lahat ng babaeng Santiago na ipinanganak na may nunal sa ilalim ng kaliwang mata ay tumatandang dalaga. Kung may sumpa na maituturing ang kanilang angkan, iyon na marahil iyon. Tanungin man kahit sino sa kasalukuyang henerasyon ng kanilang lahi, madali silang makapagbibigay ng mga pangalan bilang ehemplo. Si Nanay Basha at Lola Mayang, si Tita Mimay, at syempre si Elaine, graduate ng Fine Arts sa UP Diliman, major in Industrial Design. Nag-resign si Elaine matapos ang 2 taon ng pagdedesenyo ng instant noodle cups sa isang multinational company upang mapanatili ang katinuan ng pag-iisip. Ngayon ay nabubuhay siya bilang self-titled freelance graphic artist. Madalang ang kita pero carry lang. Masaya siya sa kanyang ginagawa. Nagpa-part-time din siya kaya kahit papaano ay nakakarao siya sa bayarin buwan-buwan. Iyon in a nutshell ay si Maria Elaine Santiago. Kung hitsura rin lang ang pag-uusapan, kahawig daw niya si Nanay Basha noong kabataan nito. Yun nga lang, mas pabilog ang korte ng kanyang mga mata na minana niya sa panig ng kanyang inang may lahing Espanyol. Maputi at makinis ang kanyang balat, maamo ang muka at kung tumawa siya'y lumilitaw ang biloy sa kanyang pisngi. At gaya ng Nanay Basha, nang losyang nananay niya, hindi rin pala ayaw sa sarili si Elaine Santiago. Baliwala kung idagdag pang muli ang kapanganakan. Ni minsan ay hindi siya nagka-boyfriend. Never, as in. Hindi naman sa ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng pagtingin sa iba o hindi niya sinubukang makipag-date. For some reason or another, mula kindergarten hanggang pagtanda, lahat ng kanyang potential boyfriend, MU Mr. Right or soulmate ay pawang nananatiling ganoon lang. Potential. Napanis na potential. Hindi na mabilang ni Elaine kung ilang mga kaibigan, kaklase, kakilala, at katrabaho niyang lalaki ang nanligaw sa kanya. Pero hindi naman niya matipuhan. Sawi ba sa pag-ibig o salat sa pag-ibig? Para sa dalaga, wala namang kaibahan yun. Ang bottom line ay, tigang na tigang siya. Lahat na yata ng mga babaeng kamag-anak niya sa panig ng ama, kaedad man o mas bata pa kay Elaine, at take note, walang nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Lumagay na sa tahimik. Ultimong ang pinsang buo niyang si Aisal, na 21 anyos pa lang. Balak pa raw siyang gawing ninang nang isisilang nitong sanggol. Kung sakali, yun ang ikasampung inaanak niya. 2 months from now o naman, magba-bridesmaid siya for 8 times sa isa pa niyang pinsan. Lecheng tadhana ito, himutok niya sa isip. Napakurap siya nang marinig ang message alert tone ng kanyang cellphone na nakapatong malapit sa kinaroroonan niya. Inabot niya iyon at binasa. Mula sa kaibigan niyang si Fides ang mensahe. Nagtatanong ito ng direksyon patungo sa bahay na bago pa lang niyang tinutuluyan. May dala umano itong pansit bilao at strawberry leche flan. Happy 30th birthday Maria Elaine Santiago. Napaungol siya saka bumalikwas. Tiningala niya ang kalangitang nakasiwang mula sa kumpol ng mga dahon ng mangga na siyang sinisilungan niya. Nakatihaya siya sa bubong ng bahay. Matapos mag-reply sa mensahe ni Fides, tuluyang bumangon na siya, sabay tingin sa sketch ng mga dahon ng mangga at asul na langit na kanina pa niya sinusubukang tapusin at napasimangot. With an indrawn sigh, pinilas ni Elaine ang pahinang iyon ng sketchbook. Dahan-dahang nilukot niya ang papel saka itinapon kung saan. Medyo naiinis na siya sa sarili. Hindi lang dahil 30 anyos na siya ngayon at NBSB pa rin, kung hindi dahil mag-iisang buwan na siyang walang maiguhit na matino. Akala pa naman niya makakakuha siya ng inspirasyon sa lumang bahay na ito, na hindi man kalayuan sa puso ng syudad, ay totoong tahimik at napakaganda. Naghahanap siya ng bahay na matutuluyan, preferably malapit sa dagat.
Ngunit isang tingin pa lamang niya sa bahay ni Mang Ambo ay natiyak na niyang doon siya dapat manatili. Napatigil siya sa lumang bahay na anyong mula sa panahon ng Kastila at doon nakilala ni Elaine ang may-aring si Mang Ambo. Madali itong kausap. Naisipan din daw ng matanda na iparenta, hindi lamang para kumita, kundi dahil kailangan din itong umuwi pansamantala sa Romblon kung saan naninirahan ng ilang kaanak. Mahal na araw pa makakabalik, ngunit maaari ring matagalan kung sakali. Kay Elaine na ito ipapaubaya kung nais magkaroon ng isang kasundo sa bahay. Needless to say, inilipat na ni Elaine ang kanyang mga kagamitan sa sumunod na linggo. Ang we accept bed spacers na karatulang ginawa ni Mang Ambo ay iniwan niyang nakapaskil sa tarangkahan. Hindi naman siya ermitanyang hindi marunong makasalamuha sa ibang tao. 30 years old virgin na nagkaka-artist block lang. Gathering her things up, isinabit niya ang kanyang binti sa isang sanga ng puno. Pababa na sana siya nang may marinig siya ng mga yabag papalapit sa kinaroroonan niya. Kasunod ang tunog ng papel na tila inaayos mula sa pagkakalukot. Nigel? Kumunot ang noo ng dalaga. Fides? Ayos ah. Puna ng kung sino man iyon. Hindi si Fides. Boses ng lalaki. Ngunit hindi si Nigel. Mas mababa ang timbre nito. Malamig. Ang ganda ng view. Lumingon sa ibaba si Elaine. Isang lalaki nga. Mukhang binata. Mukha ring mabango. Hawak-hawak nito sa kamay ang papel na pinagdrawingan niya ng mangga at langit. Pero hindi iyon ang napansin ng dalaga. May kung ano sa tono ng lalaki na bahagyang nagpatayo ng kanyang balahibo na para bang hindi ang pinulot na larawan ng tinutukoy nitong view, kundi nanlaki ang mga mata ng dalaga. Karaniwan sa tuwing trip niyang magdrawing o magpinta sa labas, nagsusuot siya ng lumang raincoat, goggles at kahit anumang lumang basahan para hindi gaanong mamansyahan ng pintura ang damit niya sa ilalim. Ngunit ngayong araw na iyon, dahil feel niya at wala namang ibang tao na mapapadaan doon, naisipan niyang magsuot ng pinakamaluwag niyang cotton t-shirt at lumang cut-offs na hindi lubos maitago ang mga hita niya. Napalunok siya. Nakatingala sa kanyang estranghero at base sa ngisi nito ay parang asong ulol. Malamang nakikita nito ang kanyang bastos! Sigaw ni Elaine na agad ikinumpol ang kanyang baywang sa dulo ng t-shirt na yun. Ang lalaki ay hindi man lang natinag. Bagkus ay tila lalo pang lumapad ang ngisi nito na animo sadyang nangaasar. Miss, kung ayaw mong masilipan, dapat na isipan mo wag tuck-in muna bago ka umakyat dyan. Wala ka naman gaanong may pagmamalaki. Walang kakurap-kurap na dagdag pa nito bago pinadulas ang paningin sa kanyang mga binti. Pero botong-boto ko sa legs mo. Makinis. 9 out of 10. Minus 1 point kasi nabahira ng kalawang. Namula ang paningin ni Elaine, pati na rin ang mukha niya dahil sa pinaghalong hiya at galit. Ano sina? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang mabali ang isang sangang tinatapakan niya at madulas siya. Nahulog siya, hindi man lang nakasigaw. Sumunod niyang namalayan, dalawang malalakas na bisig ang sumalo sa kanya. Isang mukhang tila hinubog na mga anghel ang nakatingin sa kanya, gamit ang mga matang kasing itim ng gabi. Para siyang nalulunod habang tinitignan ng mga iyon. O sadyang nahihilo siya dahil sa biglaang pagkahulog niya sa puno. Ibinuka ng Mala-Adonis na nilalang ang bibig nito at sinabing, "Akala mo ba magaan ka?" Sapat na yun upang makawala si Elaine sa kung anumang spell na lumukob sa kanya at mapansin na isa sa mga kamay ng lalaki ang nakahawak sa mga hita niya. Nagpumiglas ang dalaga. "Ibaba mo ko." Yun lang pala. Binitawan siya ng binata. Bumagsak sa mabuhanging lupa si Elaine nang walang pasubali. Nabitawan tuloy niya ang lapis na isinama niya sa kanyang pagkahulog. "Anong?" "Sabi mo, ibaba kita." Casual na sagot ng estranghero. Nagngingit-ngit na bumangon kaagad siya. "Ibaba, hindi ihulog." Bulyaw niya. "Pareho din yun." Katuwiran ng lalaki. "Kaysa naman mangawit ako." Ikaw, isa kang. Hindi makaisip si Elaine ng bansag na aangkop sa kayabangan ng kaharap, kaya inirapan na lamang niya ito.
Ang lalaki ay abalang pinag-aaralan ng mukha niya. Sayang, anito. Maganda ka sana, kaya lang. Nagtaas ng kilay si Elaine. Kaya lang? Kaya lang wala akong interes sa mga manang. Sambit nito. Hindi ba matanda ka na para magsuot ng short shorts, ate? O, walang pakundangang dagdag nito. Mickey Mouse printed bra? Kung may sound effects na katuwang ang pagkapatid ng pisi ng pasensya ni Elaine, marahil ay umalingaw-ngaw na iyon mula sa pier ng Batangas hanggang Puerto Princesa. Dangan lamang ay wala naman talagang sound effects, kaya hindi lubos na balaan ng lalaking kaharap niya sa sumunod na mga pangyayari. Mabilis pa sa 4:00, tinuhod ito ni Elaine sa itlog.